Sa mga Israelita, alam mo, ang issue ay hindi ang opresyon ng Midianita. Kung hindi ang issue ay ang kawalan nila ng pagsunod sa Diyos. Alam ng Diyos ang kanilang issue at gusto niya itong malaman ng mga taga-Israelita upang maayos nila ito at matulungan sila ng Diyos. Kaya kaibigan, bago ka maayos ng Diyos ay mas madalas meron kang kailangang gawin. Minsan kailangan mo talikuran ng iyong paboritong kasalanan. Minsan bago ka tulungan ng Diyos o bago niya maayos ang iyong sitwasyon, ay kailangan mo muna bitawan ng anumang bagay na mas pinahalagaan mo kaysa sa Diyos. Kasi yan ang iyong nagiging Diyos-Diyosan. Ang ibig ko sabihin, basahin natin yung Hukom 6:25-27. Kinagabihan, sinabi ni Yahweh kay Gideon, kunin mo ang toro ng iyong ama at isa pang toro na 7 taong gulang. Gibain mo ang altar ni Baal na ipinagawa ng iyong ama at putulin mo ang rebulto ni Asherah sa tabi nito. Pagkatapos magpatong-patong ka ng mga bato sa ibabaw ng burol na ito bilang altar para kay Yahweh na iyong Diyos. Pagputol-putulin mo ang rebulto ni Asherah at gawin mong panggatong sa ibabaw ng altar. Ialay mo roon ang pangalawang toro ng iyong ama bilang handog na sinusunog. Kaya't isinama ni Gideon ang 10 sa kanyang mga tagapaglingkod at ginawa ang sinabi sa kanya ni Yahweh. Gabi nang gawin niya ito sapagkat natatakot siya sa kanyang pamilya at sa mga taong bayan. Narealize ko na hindi madali ang pinagagawa ng Diyos kay Gideon na pagwasak sa kanilang Diyos-Diyosan dahil maaari siyang patayin ng mga mamamayan doon. Pero alam ko na naintindihan niya na ang kailangan nilang tanggalin sa buhay nila ay yung mga bagay na humahadlang para hindi sila magtiwala sa Diyos. Narealize ko na ang paraan para maging mabuti ang kalagayan natin ay magsimula sa ating sarili muna. Minsan sa loob ng ating tahanan ay kailangan nating tanggihan yung mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Minsan sa ating trabaho o negosyo ay meron tayong practices na hindi kalooban ng Diyos na kailangan muna nating tanggihan upang makakilos siya ng malaya sa buhay natin. Kaibigan, magdesisyon ka na ngayon na sumunod sa Diyos. Maaring ang magiging desisyon mo ay hindi sasang-ayunan ng iyong magulang, asawa, boss at kaibigan, pero hayaan mo lang ito. Dahil pag nakita na Diyos na ang opinion niya ang mas mahalaga sa iyo kaysa sa ibang bagay, ay ipapakita niya sa iyo kung anong kaya niyang gawin sa iyong buhay. Maraming tao naggalit kay Gideon at gusto siyang patayin sa ginawa niyang pagwasak sa Diyos-Diyosan nila. Pero gumawa ng paraan ng Diyos upang siya ay maingatan at sa halip ay pinagkatiwalaan pa siya ng mga tao. Ano yung point? May mga bagay ka na kailangang gawin kahit pa nga ito ay hindi magugustuhan ng maraming tao para maipalit naman sa pagsunod mo sa kalooban ng Diyos. At huwag kang matakot dahil gagawa ng paraan ng Diyos para maingatan ka at mailigtas ka niya. Kaya kaibigan, hindi issue ang hindi mo kasama ang Diyos. Ang issue ay ikaw ay hindi sumusunod sa Diyos. Gusto mong sagutin ka ng Diyos, pero nasa ibang daanan ka tumutungo at hindi papunta sa Kanya. Kaya hindi mo siya makita at malayo ka sa presensya niya. Sa case ni Gideon ay nagtanong din siya kung talaga nga bang kasama namin ng Diyos, kasi kung kasama namin siya, bakit hinahayaan niya kaming apihin ng mga Midianita? Maaaring sinasabi mo, Kuya Mike, sinusunod ko naman ng Diyos, nakikipag-usap ako sa Kanya araw-araw sa pamamagitan ng pagbabasa ng Kanyang salita. Pero bakit parang hindi ko siya nararamdaman? Alam mo kaibigan, ito yung tendency ng maraming tao. Masyado nila in-over-sensationalize ang presensya ng Diyos. Palagi kang nag-aantay ng supernatural o himalang bagay na mangyayari. Yes, kumikilos talaga ang Diyos supernaturally sa buhay natin. Pero hindi ito lagi ang case. Ang mga Pariseo ay palagi naghahanap ng sign. Gumawa ka ng himala, patunayan mo ito sa amin na ikaw ay Diyos at maniniwala kami sa iyo. O kaya naman kaibigan, maaaring sabi mo kay Lord, Lord, kung gusto mo kaming maghiwalay o magsama ay hayaan mo na marinig ko ang boses mo na magsasabi na, anak, kayo na talaga. Sige, magpakasal na kayo. O kaya Lord, kung gusto mo ako manatili sa trabaho na ito, ay bigyan mo ako ng sign. I-promote mo ako at taasan mo ang aking sahod dito. Alam mo kaibigan, kahit ako, ay mabibilang ko lang ang nakita kong supernatural na ginawa ng Diyos.
Pero maliban doon, ay ang araw ko ay ordinaryo lang. Nakikipag-usap ako sa Diyos sa araw-araw. Ginagawa ko ang pinapagawa niya sa akin. Pero wala akong nararamdaman na kakaiba. Walang malamig na hangin na nararamdaman kong humahampas sa akin. Ano yung point? Ang pakiramdam ay hindi ang basihan ng presensya ng Diyos sa iyong buhay. Kasi kung ito ay totoo, hindi mo na kailangan ng faith. Kaibigan, maraming nakulong, namatay at nasira ang buhay dahil pinakinggan nila yung kanilang pakiramdam. Kaibigan, magbase ka sa iyong pananampalataya at mapapabuti ka. Marahil kaya mo sinasabi na hindi mo nararamdaman ng Diyos ay dahil naghahanap ka ng sign kahit pa pinakita na sa iyo ng Diyos ang sign na ito nung siya ay namatay sa krus para sa iyo. At kahit pa ipinakita na ng Diyos sa iyo ang sign na nakasulat na sa kanyang salita, ay hindi ka pa din naniniwala at naghahanap ka pa ng dagdag ng sign. Si Gideon marahil nagdududa din kung talaga nga bang ililigtas kami ng Diyos sa mga Midianita na ito. Basahin natin ang sagot ni Gideon sa mga Hukom 6:15. Sumagot si Gideon, "Ngunit Panginoon, paano ko maililigtas ang Israel? Ang aming angkan ang pinakamahina sa lipi ni Manases at ako naman ang pinakahamak sa pamilya namin." Alam mo, hindi nakita ni Gideon ang kanyang sarili bilang isang magiting na mandirigma, kung hindi isang maliit na tao na nagtatago dahil sa takot. Marahil tama siya dahil ang tribo ng Manase ay ang pinakamaliit sa lahat ng angkan ng mga Israelita. Iniisip niya na siya na ang pinakamaliit sa mga maliliit at isa pa ay wala siyang karanasan sa pakikipaglaban. Pero, tingnan mo, sabi ng Diyos sa kanya sa mga Hukom 6:16. Sinabi sa kanya ni Yahweh, "Makakaya mo ito sapagkat tutulungan kita. Matatalo mo ang mga Midianitang ito na para ka lang lumaban sa isang tao." Wow! Sabi ng Diyos ay, kaya mo yan, Gideon. Bakit? Hindi dahil sa malaki ka, kung hindi dahil sa tutulungan kita. Kasama mo ako sa laban na ito. Kaya kaibigan, kung iniisip mo ngayong umaga na wala kang magagawa para malampasan ng iyong mga kalagayan, mahinang kalusugan, problema sa pananalapi, kawalan ng trabaho at iba pa, ay tama ka. Sa iyong sariling lakas ay wala ka talagang magagawa. At lalong wala kang kontrol sa iyong buhay. Ito ay simpleng katotohanan lang talaga ng buhay. Oo, kaya nating magplano, makakain tayo ng tama at maaari tayong may magawa sa trabaho at pamilya kahit papaano. Pero ang tanong, ay wala pa din tayong kontrol sa mangyayari sa ating buhay. Kaya kaibigan, hindi mo kailangan magpanik. Kung hindi, buksan mo lang iyong mga mata upang makita mo na kasama mo ang Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay at nangako siyang tutulungan ka niya.